gaano karaming tubig kailangan nyo inumin pag mainit ang panahon. Diba? Kasi pag hindi tayo inom ng maraming tubig, delikado po. Baka masira ang kidneys natin. Tingnan natin. Ayan, oh. Sa Pilipinas, masyado mainit. Oh. How much water should we drink pag mainit ang panahon? Summer o hindi summer? Normally, 7 to 8 glasses of water in a day. Diba? Tinuturo ko sa inyo. Diba? Yung iba, matigas ang ulo. Ayaw pa rin uminom ng tubig. Pero ngayon, pag mainit, wala tayong choice. Ito nga, pag pinapawisan ka, 10 basong tubig ang recommended. Kasi pag hindi tayo inom ganitong karami, pag nagkulang tayo sa tubig, pwede ma-heat stroke. Tignan nyo yung balita, marami na namamatay sa heat stroke. Hindi lang talaga nilalagay, pero usually, daan-daan ang namamatay sa heat stroke. Yung mga matatanda na ospital na lang, nagkasakit na lang, hindi na nababalita. 10 basong tubig, mas maganda kung kulang sa tubig at mainit ang panahon. Maraming benefits ang pag-inom ng tubig. Pag gutom ka, at least medyo may laman ng tiyan. Pag napapagod ka, may tulong ang tubig. Pag masakit ang ulo, walang energy, pwede ang tubig. Actually, gamot siya sa migraine. Constipated, matigas ang dumi, tubig din. Yung may problema sa tiyan, hyperacidity, may heartburn, may ulcer, tubig din para mahugasan yung acid. Ayan, pag dehydrated, kailangan mo talaga ng tubig. Pero mas marami na ang requirement ng water pag mainit ang panahon. Dati ako 8 glasses of water in a day. Ngayon, kulang na 8 sa akin. Siguro at least 12 hindi pa ako lumalabas sa araw. Depende rin kasi sa laki ng tao. Mas malaki yung tao, mas maraming water intake. Mas maliit, mas bata, mas konti. Pero marami pa rin. Average is 8 to 10 glasses of water. Isa kasing problema, pag hindi tayo uminom na sapat na tubig, mapapansin nyo yan, pag mainit panahon, matagal na kayo umihi. May ibang tao, 4 na oras hindi umiihi. Pag ako, 4 na oras hindi umiihi, kabado na ako. Pero may ibang tao, 8 hours na hindi pa umiihi. Medyo bad warning sign na yan. Okay? Kasi pag 8 hours hindi ka umihi, ano nangyari? Bakit hindi nagpro-produce ka ng ihi ang kidneys mo? Baka mamaya, 24 hours hindi ka umihi, ang tawag dyan, acute kidney failure na po. Dialysis na ang punta nito. Delikado po. Pwede masira ang kidneys within 1 day pag hindi ka umihi. Yan, tawag natin dyan medically, oliguria. Ang oliguria nga, umiihi pa 300 ml hanggang 500 ml ang ihi in 24 hours. Kulang na yon. 1 baso hanggang 2 baso, ang dami ng ihi mo per day, kulang na yon. Oliguria na po yan, hirap na kidneys natin. Ang normal na ihi natin dapat at least 1 liter hanggang 1.5 liters in a day. So, 4 na baso hanggang 6 na basong ihi ang lumalabas dapat. Paano kung pinapawisan ka pa? Kaya yung inom mo, para makuha mo yung 1.5 liters na ihi, 6 na basong ihi, kailangan ng inom mo 8 hanggang 12 glasses. Pinaka-minimum 8 glasses. So, kundi hindi mo mahahabol Tulad na sinabi ko, pag ganito lang karami, 300 ml lang ang ihi in 24 hours, oliguria na yan. Pwede na maging sakit yan. Okay? Pag umabot sa anuria, halos wala nang ihi. 50 ml na lang. Kidney failure na po to. Okay? So, bakit hindi umihi? Ang pinaka-common cause ay hindi ka uminom ng tubig. Yan nga sinasabi ko, matigas ang ulo, ayaw uminom ng tubig, na-expose sa araw, kaya marami namamatay. So, dehydration ang isang cause, kaya hindi umiihi ng 8 hours. Kasi sinabi ko nga, dapat yung gaano karaming inumin nyo. Pero meron ding ibang dahilan. Pwedeng may pagdurugo, naubusan ng dugo, pwedeng may infection, pwedeng nasira yung kidneys, na kidney failure, baka nasobrahan ng pain reliever, merong nainom na mali, o nasira ang kidneys, may diabetes, may high blood, pero hindi dapat ganun agad-agad Yung biglang di ka umiihi, baka na-dehydrate, or baka may barado.
may barado sa kidneys. Tawag namin dyan post-renal kidney failure. So, baka may bato nakabara, may prostate nakabara, baka may bukol nakabara, may infection, pwede rin yun. Diba? Pero yung pinaka-common na first aid ginagawa natin, inom mo na ng tubig. Tingnan nyo. So, pag nagkulang yung inom nyo, makikita nyo, nagbabago kulay ng ihi nyo. Pag ang ihi nyo, ako lagi ko chinecheck. Pag maganda ang kulay puti o light yellow, walang problema. Siguro uminom ka ng maraming tubig. Pero pag naging golden yellow na, light yellow o matingkad na yellow na, tingnan mo, inom agad sa basong tubig. Pag nakita nyo yun. 1 glass agad. Pag nakita mo ang kulay niya, amber, orange na siya, matingkad na orange, parang orange juice na, inom agad 2 basong tubig. Yan ang first aid agad. Pag ang kulay ng ihi, brown na, brown, 3 basong tubig na agad. Nakita nyo, ang grabe yung pinaka first aid, 1 baso, 2 baso, 3 baso. Actually ito, first aid lang siya, pero pag talagang hindi na kayo umiihi ng 8 hours, 12 hours, 24 hours, punta agad sa emergency room. Ano gagawin ng doktor sa emergency room? Lalagyan kayo ng swero, bibigyan rin kayo ng maraming tubig. Baka 1 litro ibibigay niya. So, titingnan niya, pag binigyan ka ng 1 litrong tubig, iihi ka ba o hindi? Kasi pag umihi ka, dehydrated lang yon. Pero pag hindi ka pa rin umihi, ay ibang kaso yon. Baka may barado. Baka may ibang cause. Pero sa atin, ang first aid nga, baka tubig lang yung dahilan. Kasi nga, naging orange at kulay brown yung ihi. Signs na dehydrated ka, maputla siya, dry ang bibig, thirst, dry mouth, dry tongue, headache, ihi, madilaw masyado. So, ang namamatay usually, matatanda. Okay? Marami sa buong mundo, marami. Hindi lang talaga binabalita sa news, hindi lang binibilang. Pero sa dating compute, aabot ng mga hundreds ang namamatay sa init at sa kulang ng inom ng tubig. I think mga 300 to 400 yung estimate ko dati namamatay sa Pilipinas. So, young infants, yung mga bata, ang sintomas nila, kulang ang ihi sa diaper. Yan. Pag umiiyak ang mga bata, walang luha, dehydrated yon. Yung dila niya, tuyong-tuyo. Tapos lubog yung mata, pati dito, yung bunbunan, nakalubog din siya. Tapos yung ihi nga, very dark. Kasi pinipilit ng kidneys, i-preserve yung tubig Kasi kulang ka nga, ayaw ka nga uminom ng tubig. Pinipilit niya mag-conserve, hindi na niya kaya. Maraming cause. Pwede nga may barado din, possible din yan. Nagki-kidney stones din, kulang sa tubig. Kaya nagkaka-kidney stones kasi hindi ka uminom ng tubig. Nagbubuo yung mga kidney. Kaya kung uminom ka ng maraming tubig, dapat nahugasan yan. Bakit nagkaka-UTI? Usually, UTI kulang din sa tubig. Kasi kung marami kang ininom na tubig, malalabas mo yung bacteria. Hindi mo na-flush Kumbaga sa kubeta, ayaw mo i-flush yung kubeta Kaya nag-ipon ng ipon yung dumi sa kubeta. Kaya nga, inom ng maraming tubig, 8 to 10 glasses or more. At syempre, pag hindi na umiihi, wala nang choice, magdadialysis na. Mahirap na yung gamutin. Okay? So, pag-usapan natin konti ang kidney failure. 2 klaseng kidney failure. Pag kulang ka sa tubig, acute kidney failure yon. Pre-renal. Meron ding chronic kidney failure. Ito mas mabagal. Mas mabagal to. Ilang years bago mag-stage 3, stage 4, tataas pa creatinine. Pero yung dehydration, kulang sa tubig, mabilisan yon. Mabilisan masira ang kidneys nun. Baka 24 hours lang pwede na masira. Ayan 8 to 12 glasses. Kailangan natin. Pag mainit, tingnan mo pag expose ka talaga sa araw, o construction worker, o baka nagwo-workout, nagja-jogging ka pa, 1 baso every 20 minutes habang exposed sa araw. 3 baso per hour. Ang recommended yan, 2 to 3 glasses per hour. Tapos, anong iinumin nyo?
Pwedeng tubig lang, okay, 8 to 12 glasses. Pero syempre, kung pawis na pawis, minsan kulang ang tubig eh. Pwedeng tubig, kainan mo ng saging para meron kang electrolytes, may potassium ka. Or pwedeng buko, maganda rin yung buko. So sa 12 glasses of water, pwedeng buko yung iba doon. Wag na kape, wag na alak, wag na gaano soft drinks. Siguro, isang baso, dalawang basong soft drinks, pwede na rin siguro. Pero yung iba, mainly tubig. Mas okay ang sports drink, yung mga Gatorade, kung gusto nyo, pwede rin. Pero hindi rin pwede sobra dami. Matamis din kasi siya. Meron din mga Pocari, mga ganyan, okay din yon. Gusto yun ng mga nephrologists. Pero pag nagtitipid tayo, buko, tubig, tapos saging, pwede na yon. Yan, pagpawis na pawis. Para hindi madisgrasya, inom ng maraming tubig. Pag mainit, avoid going out in the heat. Bantayan yung mga may edad, may sakit, sila agad na didisgrasya. Kotse, sobra init. May namamatay ng mga bata na iwan sa kotse. Seek shade, ayan no. Hanap ng lilim. Kung pwede nga sa loob ng bahay, sa loob ng building. Maluwag lang yung baro, pwede mag-electric fan. Ingat lang sa sunog. Ang daming sunog ngayon na umaapoy ang electric fan. Baka masunog kasi nga sa init, hindi na pinapatay yung electric fan. Iwas din sa sobrang exercise pag mainit. Lalo ka pang iinit eh. Kaya kami nga, sa isang linggo, dati naglalakad ako mga 5,000, 7,000 steps. May ilang araw ngayon, baka 1,000, 2,000 steps na ako. Pagod na ako sa init eh. Init pa lang eh. Sapat na tulog, kailangan natin. Ingat sa pain reliever. Ito kasi, ayaw mo na masira yung kidneys mo eh. So, baka ma-damage yung kidneys mo ng pain reliever, ng mga ibang limit sa protina. Masyado maraming protein, hirap din ng kidneys natin. Alat, iwas din sa... Pwede naman konting alat. Pinapawisan ka kasi. Oo. Pero hindi rin pwede sobra alat. Tsaa, okay lang naman. Coffee, nakaka-dehydrate din. Pa-konti-konti lang. Kailangan controlled ang blood sugar, diabetes. Kailangan controlled din yung high blood natin. Kasi pag ito ang sumisira sa kidneys, diabetes, high blood eh. Tapos pag naisira na kidneys mo, na-dehydrate ka pa, mas mabilis pa masira yung kidney. Kaya kailangan natin yung tamang pag-inom ng tubig. So, nephrologist ang pinupuntahan pag nasira ang kidneys. At ito yung mga basic tips natin para alagaan ng kidneys. Water intake, yan, health. Tubig lang talaga gusto ng kidneys natin, pampabuhay. Iwas alak, iwas sigarilyo, maintain ng blood pressure, maintain ang blood sugar, ingat sa mga kung anong mga tableta para hindi masirang kidneys. Tamang pagkain, gulay, prutas, mas maganda isda, iwas sa sobra daming protina. Saan ba nakatulong to? Para sa tamang pag-inom ng tubig, siguro mga 8 to 12 glasses. So, wag natin hayaan na 4 na oras, 6 na oras, hindi pa tayo umiihi. Inuman nyo na ng tubig para maalagaan ang kidneys natin. Salamat po.